nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 13.6 million pesos na halaga ng shabu sa barangay Talisayan, Zamboanga City. Isinagawa ang operasyon ng mga otoridad ng PDEA Regional Offices sa naturang lugar kung saan nakuhanan ng mahigit 2 kilong kontrabando, buy-bust money at isang .40 caliber na pistol. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga kapulisan ang mga naarestong suspect na residente umano ng Isabela City, Basilan. Samantala, naghatid ang Philippine Coast Guard o PCG na 10,000 bilang ng mga family food pack o ayuda galing Maynila papuntang isla ng Catanduanes para sa mga nasalanta na Super Typhoon 1. Tunghayan ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. Matagumpay na nakapag-abot ang Philippine Coast Guard o PCG ng 10,000 family food packs na ayuda para sa mga apektadong residente sa Catanduanes bunsod ng nagdaang Super Typhoon 1. Nitong Martes lang ay nakipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa PCG upang makapaghatid ng FFP sa naturang isla na probinsya. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa pangunguna ni Commodore Ivan Roldan ng PCG at ni Captain Dagalea. Ang mga personnel ng ahensya ay nagsagawa ng operasyon sa pagsasaayos ng barko sa barko na paglilipat ng mga relief goods. Ayon kay PCG Captain Alvin Dagalea, ang tulong na ito ay para sa mga residenteng nasalanta ng kalamidad sa Virac, Catanduanes. Itong mga dinala natin mga food packs na galing pa ng National Headquarters through the DSWD, ito ay ihahatid natin sa mga naapektuhan dito sa probinsya ng Catanduanes. Sa ngayon, ito yung mga ginagawa natin mga tauhan ngayon, tinatransport mga kargamento, yung mga food packs na from our vessel, from the Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa to the tugboat. And ito ay ihahatid at iti-turn over sa Virac, Catanduanes sa PDRRMO. So ito yung mga intulong ng ating gobyerno para sa mga nasalanta, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Catanduanes. Matatandaang kamakailan ay nakapagtala ang naturang probinsya ng halos 90,000 na mga residenteng apektado ng nagdaang Super Typhoon 1. Ilang mga barangay ang binaha hanggang bewang at yung iba ay hanggang bubong pa. Bukod rito, nakaranas rin ang mga ito ng storm surge o daluyong nahatid ng bagyo. Sa kabilang banda, nananawagan naman si Catanduanes Governor Patrick Azanza sa mga pribadong contractors na gustong tumulong upang direkta nang maibigay ang mga ayuda galing pier papunta sa mga barangay. Doon po sa mga pribadong contractors na may mga extra na trucks po at willing magpahiram para mas mapabilis pa po ang distribution ng ating food pack sa iba't ibang mga munisipyo at mga barangay. Gusto ko po kasi diretso sa tao ang distribution. Maibigay ko po diretso sa barangay. Ayoko nang idinadaan pa, itinatambay sa kung saang warehouse. Gusto ko po mula sa pier, pagdaong na pagdaong pa lang dyan ng mga food packs, pag isinakay sa truck, may toka ng barangay na pupuntahan. Yun po ang gusto nating mangyari. Sa kasalukuyan, ang PCG ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga pantalan sa Catanduanes sa pamamagitan ng mga operasyon sa turnover at pamamahagi ng mga relief items sa mga apektadong komunidad at nakikipagtulungan na sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay serbisyong tulong sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At least 12 people have been killed in Pakistan after a suicide bomber struck outside the gates of a district court in the country's capital, Islamabad, on Tuesday.
According to security officials, a car bomb had caused the explosion that killed dozens and wounded more than 30 people. The attacker tried to enter the court premises but failed to do so and targeted the police vehicle. Meanwhile, Pakistani Taliban Jamaat-ul-Ahrar group claimed responsibility for the bombing attack. Thailand has suspended a peace deal with Cambodia that was signed last month in Malaysia. The decision came after Thailand accused Cambodia of a landmine explosion at the border that injured several Thai soldiers last Monday. However, the Cambodian government denied the allegations, stating that they would never carry out such an act. At least 13 people were killed and 20 others injured in a car explosion near in the Red Fort metro station in New Delhi, India on Monday. Authorities said the cause of blast is still under investigation. Prime Minister Narendra Modi called the incident a conspiracy and vowed to bring those responsible to justice. Meanwhile, several countries including Japan, Israel, and Sri Lanka have extended their condolences to the families of victims of deadly incident. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Korte, ibinasura ang mga petisyong kumwestiyon sa PSAE 2025 postponement. Pinsala sa agrikultura dulot ng Bagyong Juan, umabot na sa 142.29 million pesos. Investigasyon sa maanumalyang flood control project, magpapatuloy sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Biyernes. New Senate website, hatid ang user-friendly at convenient features para sa public access. PCG, nagabot ng ayuda sa mga apektadong residente ng kalamidad sa Catanduanes. PIDEA, nasabat ang 13.6 million pesos na shabu sa Zamboanga City. Patas sa pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.